Ayan, marami Pilipino guys, halos lahat Pilipino. Guys, again, $37. Nakaka-elib naman kasi sunod-sunod yung tram. Talagang ano, para siyang Zumba. Ito rin, mag-video okay. Masarap ito pang kamot. Ayan. Shout out! Dito ka lang pala makakain ng Pinoy food. Dito siya guys nag-work ko. Ito yung view niya araw-araw. Hello guys, it's me again, Mark Paragas. Hello sa mga kampinatics natin dyan all over the world. And andito pa rin tayo guys sa Hong Kong. And guys, today is Sunday. Naisip ko na ano kaya yung mga ginagawa ng mga kababayan nating OFW na nag-work dito every Sunday, especially kapag day off nila. So parang magiging astang ano tayo, OFW. Okay, so yun yung magiging vlog natin ngayon. And currently, it is 12:24 PM na. So, unang stop natin guys is pupunta tayo sa isang church dito sa may Central, which is yung St. Joseph Church na malapit na mismo sa entrance ng The Big Tram. Okay? So, kapag dito kayo sa Wan Chai na gi-stay, meron ditong bus 23 na maghahatid sa atin sa mismong Hong Kong Park na malapit doon. Tapos lalakarin na lang natin going to the St. Joseph Church kasi may Tagalog Mass ng 1 PM. Ilalagay ko na lang dito yung mga schedule ng masses nila every Sunday. Merong English, merong Tagalog. And most of the time yung Tagalog is pang hapon na. Like after lunch onwards. Okay? So for sure sa mga Katoliko dyan, ito yung una yung ginagawa sa mga kababayan natin, di ba? Okay, so sige, sasakay lang tayo ng bus. Actually, i-google map nyo lang kung saan yung papunta. Sundan nyo lang, maraming options. Pwedeng mag-taxi, pwedeng mag-tram, pwedeng mag-bus. Ganon. Tapos pwede rin naman mag-train kasi nga sa central banda yon. So kayo na bahala kung saan kayo mas malapit, kung saan kayo mas komportable, at kung saan kayo mas mapapadali. Okay? So guys, ang weather natin ngayon is 24 degrees Celsius. Again, naka-t-shirt lang tayo. Tapos, ang maganda dito sa libreng accommodation natin, pinagamit tayo ng washing machine nila. Ayan, nakapag, ano yun yung inulit? Nakapag ano tayo, basta ganon. Ay, nawawala sa word kasi hindi pa tayo nag-lunch. Wala pa tayong breakfast, wala pa tayong lunch. Masarap yung tulog natin, guys! Alright guys, so nandito tayo sa bus 23, City Bus stop. And pakita ko lang sa inyo kasi may pinipilahan dito palagi. Araw-araw to guys. Mostly local yung pumipila. Pakita ko lang sa inyo kung ano Wala pa naman yung bus natin. Para lang if ever curious kayo. So ito yung tinatawag na Cam's Roast Goose. Oh, Michelin siya. Ito oh. Open from 11:30 AM to 9:30 PM. Ayan. Nandito lang siya sa POWA Commercial Center. Medyo konti lang pala kasi or maliit lang yung dining nila area. Kaya ayan. Alam niyo naman pag mga local guys dito, pag pinipilahan, ibig sabihin masarap. Okay? So yun lang, na-share ko lang since malapit naman siya dito sa bus stop natin. Nakikita ko siya palagi kaya na-curious ako. So ano pala, para mga goose Cameroon. Okay, number 23 tayo ha. Dito. Bababa tayo ng Hong Kong Park. See you guys later. A few moments later. Alright guys, so pagbaba natin ng train dito sa may Hong Kong Park, bumaba lang tayo dito sa may subway. Ang ito. Ayan. Lumalamig ang gabi. O diba? Kumakanta na tayo. So sige, bali sundan nyo lang si Google Map ha. Going to the church. Malapit na siya dito. Okay? So ayan. In fairness nung pumunta tayo dito, mas mahaba yung pila nung Friday compare pag ngayong weekends, like Sunday. Medyo konti pala yung pila. So dito tayo. Tapos tatawid lang tayo. Ayun grabe guys kapag peak season or holiday season, ang tao dito. Kaya tignan nyo, sinasarado nila yung daanan talaga. Dito sa pupuntahan natin, pataas. Ito yung The Big Tram Esa nga, rin na aga po. Yes. Hello. Hello. Iwala natin sila pa rito. Ayan, may pila. Ito na yung St. Joseph Church. Ikot tayo. Ang gabi. May mga magbibenta dito. Yes, masarap yun. Ang init na.
Bawisan lang. Kaya, alright. So, nandito tayo. Mainit na nga guys, grabe. Okay, pasok tayo. Sundan natin si ating naka-white. Siya yung nagsabi sa akin na dito yung entrance. Wala nang lamig. Thank you. Okay, so yun na siya. Dami na tao. Thank you, Nen. Sorry. Ayun, wala may Pilipino guys. Halos lahat Pilipino. One o'clock mag-i-start and currently nasa 12:51 na. So sige, kita-kits tayo after ha. So have a blessed Sunday everyone. 1 hour later. Alright guys, so we are done sa pagsimba. Tapos ngayon, maghanap tayo ng makakainan. So yung kakainan natin is... Ay, sige po. Okay. So bali tawag ito. Yung kakainan natin is yung medyo may pagka-binetas style, yung turo-turo doon sa mismong malapit sa accommodation natin ha. Kasi actually, yun dapat yung unang gagawin natin and marami kumakain din mga lokal doon, lalo ng mga turista. So ayun, kita-kits na tayo doon. Actually from here sa tapat nung the Pick Tram entrance, bali we'll take the bus number 23 pabalik sa Wan Chai. Alright? A few inches later. Alright guys, so nasa bus stop na tayo. Yung bus stop number 23. Doon maraming bus stop, maraming number yung bus dito. So bali, share ko lang. Ang ganda nung ang ganda nung homily. So bali nakakatuwa kasi kay ko si Father. First time kong nag-ano dito, nag-church dito sa Hong Kong actually. Ito sa must try guys kapag nandito kayo sa Hong Kong tapos gusto nyong magsimba or naghahanap kayo ng simbahan, St. Joseph Church. Okay? Tapos nandito tayo sa St. John na church. Magkaiba yun ha. Okay, so kita-kits na tayo doon sa kainan. Few minutes later. Alright guys, so nakakatuwa yung bus stop mismo. Ito, number 23. Dito mismo ang baba kung saan tayo kakain. Actually guys, yung sabi ko nga sa inyo, since tanghali na tayo lumabas, nag-church muna kasi tayo, pero pwede nyo unahin kukain. Saan makaisulok ng Hong Kong guys, maraming nagkalat na ganito yung mga turo-turo style. Ha, kayo na bahala. Tapos pwede kayo mag-church, basta yung mga gagawin natin, yung mga ginagawa ng mga OFW every Sunday, pag day off nila. Okay, so kakain muna tayo. I'm so excited. Ang daming pagpipilian. Parang yun yung kinain natin doon sa Macau. Tapos parang braised pork. Oh, nakakatawa. So tayo ay ito yung chicken ata na tikman natin. Masarap to. Oo. Kasi Saan? Ano to? Pork? Chicken? pork din. Yes. Thank you. Kain tayo ulit. Ayun, sige. Picture na lang natin para hindi mahirapan sa language. Parang gusto ko ng chicken eh. Meron ako tinikman nung sabi ko medyo maalat. Wala dito. So anyway, picture na natin to. Tapos tayo. Ayun, curry, natikman na natin to. Yeah. Can I have this? And then this one. Yeah, the one. Here. And that one, yeah. One rice, no drinks. No drinks. So again, $37 dito ha. Dalawang ulam, isang rice. Okay, so para isang sweet and sour, isang fried chicken fillet, parang ganun siya. Guys, again, $37. Diba? Nakakatawa. Tapos may service water sila. Warm water. So para mas okay siya for me. And then, kayo na bahala kung maarte yung tiyan nyo, may soft drinks naman dito. Okay? So tara. Meron naman silang spoon and fork pala. Tapos may tissue din sila. 2:37 PM na. Kain tayo. Fried chicken. Okay ito. Ang sarap. Ang sarap ng luto ng fried chicken guys. Ayun pala. Shout out doon sa dalawang Pinay na nakasalubong natin na kumain dito. Nung kinonfirm nila na masarap nga daw to. ito siya. Sweet and sour. Okay din.
Okay, so meron naman na tayong shots dito guys. For sure napanood nyo na yun. Kayo na bahala pumunta dito. Maghanap ng mga ganito. May mga ire-recommend ako sa inyo pwede nyo kainan na mura. Cafe de Coral, nagkalat yan. Fairmont, nagkalat din yan. Meron dito sa side ng One Chai, meron din sa side ng TST. Tapos itong mga turo-turo. Lalagay ko na lang ulit kung anong pangalan nito, ha? So kasi natikman na natin, masarap siya. So on to the next one tayo na puntahan ng mga OFW kapag Sunday. Okay? See you later. Moments later. Alright guys, so kakatapos lang natin kumain and in fairness, masarap. Okay? So, one of the options kung gusto nyo makamura, dito lang yan sa Hong Kong. And, alam nyo ba, papunta na tayo sa may Wan Chai MTR station. Doon tayo galing, dito banda. Tapos kay hilera lang niya, may isang tindahan dito guys na parang, ano ba tawag doon? Yung mga gamit sa bahay na mga mura. Ganun siya. Basta marami ganito sa atin, lalo na sa Quiapo. Just in case, matagal kayo dito, may mga hinahanap-hanap kayo na nakalimutan yung dalhin, tapos mga gamit sa bahay. Ito, pakita ko sa inyo. Itong red na to, Fei Fei Home Goods. Ayun o, mga lutuan. Diba? Lalo na kung mga first time kayo dito guys na mag-i-stay kayo na matagal. Ayun ang mga gamit sa bahay, mga gamit sa kusina, sa CR. Tapos ito pa sa kabilang side. May mga ampaw pa dito. Tapos mga guys, pag naghahanap kayo ng Quiapo bag or Divisoria bag, ito meron din dito. Katapat, alam niyo yung yung pinipilahan na Cam's Roast Goose, ayun yung siya. Tapos ito, Lang Dim Sum. Then ito, tawid lang kayo dito. Ito na siya. Ito may mga ampaw. Pasukin natin. May mga wallet din pala. Tapos mga chopstick. Pwede pa sa lubong to guys, mga chopstick. Pero ang lalaki. Tapos mga gamit, mga pang device, mga lighter. May mga pang power bank, mga cords. Ay, ang cute na itong tote bag na to. Yung yellow. Alam niyo naman ako, di ba? Mga basurahan guys. Tapos, ayan, may mga cards. May mga kutsara tinidor dito. Ay, pang bata, pang dessert. Ang cute. Oh my god, ang cute niya. Tapos may mga wall clock. May mga nipper. May mga gunting. May mga brush. May mga cologne. Ayun. Saya-saya naman. Mga tray. $8. Ito pang mga kusina na to Tapos mga basurahan. Ooh. May mga pa. Just in case lang may mga kakilala ko yung taga dito na first time magtatrabaho. Tapos naghahanap sila ng mga ganito gamit. Mga ball pens. May mga mirror. Masarap ito pang kamot. Ay, oh my god, ito yung gusto ko pang massage. Grabe guys, pag minamassage ako tapos inaano to sa paa. OMG. Ito magkano to? $10 lang. Alam niyo ba, napakamahal nito sa ibang night market, lalo na sa Thailand. Tapos ito po, sa paa. Ito pang kamot sa likod, $15 guys. Humahaba to. Yung kamay. Mamaya, babalik ako dito. Ang galing. Yun lang, na-tour ko lang kayo. Ang kulit. May mga tungkod pa. Pag mag-hike kayo, pwede yan. Okay, at ito pa pala, baka meron dito. Ito, kung naghahanap kayo guys ng mga adapter. Okay? Sa mga cord namin. Okay, ang cute. Ay, itong kailangan ko. Mamaya babalikan ko to. Wala na akong cotton buds. Alright, so yun lang. Di ba nakakatuwa? Meron palang ganyan dito. So guys, alam niyo ba na every Sunday may isang lugar na dito sa Hong Kong na tinatambayan na mga karamihan sa mga OFW, tapos may mga tinda-tinda rin, at yun yung sa Central. So yun yung next stop natin. Itutour ko kayo at hanapin natin sila isa-isa. Okay, so yun, sige, we'll see you guys later. Central, ha? Okay guys, so nandito na tayo sa Central, which is napakalapit lang din ito guys sa ating accommodation. May options kayong mag-tram, which is nag-tram tayo. Tapos may options din kayong mag-bus or mag-MTR. Look at this, maganda yung mga corner-corner dito. Yung mga ganito, Okay, ganyan lang. Nakaka-elib naman kasi sunod-sunod yung tram.
Alam niyo ba na pwede kayong sumakay dyan tapos huwag kayong bababa, magbalikan kayo, pwede. Tapos ang way pala ng pang-tap ng Octopus card dito sa mga tram is magta-tap lang kayo kapag bababa. Okay? Guys, make sure na aware kayo sa mga rules pag gagamit kayo ng Octopus card kasi pwede kayo ma-double charge at wala nang refund yon. Sa bus, ang kailangan nyo gawin is tap muna pag enter, then hindi na kayo kailangan mag-tap pag bababa. Sa tram naman, kailangan pumasok muna kayo, then tap out kapag bababa. Alright, so ayun guys, since Sunday ngayon, ay ang cute nito, wait lang. Meron pala ganito guys, yung tour tram na open yung sa second floor, tapos magano kayo. Punta nyo na hktramways.com kung gusto nyo mag-book nun. Ganda nun, no? So anyway, nandito tayo sa Central guys, and syempre Sunday ngayon, expect nyo sobrang daming mga Pilipino, mga kababayan, mga magigiting nating OFW nagkalat dito sa may labas lang ng mismong Central MTR station. Yung iba dito ginagawa is naglalatag, tapos kumakain, nagkukwentuhan, get together ng mga magbabarkada, magkakaibigan na dito na nagkakilala. Tapos yung iba nagbebenta. Hindi ko lang sure kung yung pagbebenta nila dito is legal. Tapos yon, more on karton. Ayan. Okay to, may mga birthday. How cute. Diba? Happy birthday. Tapos itong road na to guys, sarado. Ayan, kasi tignan nyo, hinarangan na siya. Nakakatuwa. Tapos yung iba, nag-zumba. Doon pwede naman kasi, pwede kayo mag-TikTok, kahit anong gawin nyo dito. Basta pag Sunday, it's OFW Day. Ang cute nila, no? Ayan, no? So ito, here, itong intersection na to sarado. Sa kaliwa, harap, ayun, may sumasayo doon. Tapos kanan, ayan, may mga tent pa nga dito guys. Tapos ito sa likod ko. Ganda. Let's have a 360 view in 3, 2, 1. Cute. And guys, currently it's 4:34 PM na. So yung ginagawa dito ng mga kapamilya nating OFW, so ito na yung time nila na mag-get together, di ba? Tapos yung iba pupunta sa mga tourist destination, yung iba naman nagpapahinga lang. Yung iba naman pupunta sa TST, sa Avenue of Stars, sa Victoria Harbor. And then, ayan, yung iba sumasayaw. Tara, puntahan natin. Mahaba-haba pa to. May mga nag-zumba, di ba? Tapos meron din dun sa harap. Sila. Star Pinoy, Hong Kong. Bili nga tayo ng drinks dito. All na ako. Ay, mas cute dun, no? Mas marami sila sumasayaw. How much water? 7? Okay. May nagbibideo okay pa. Thank you. Tama nga naman, may sumasayaw, may nagbibideo okay. Wala lang. Sarap magpahinga dito. Para ka lang nasa Pilipinas din. Di ba? Ay, puntahan natin yun, no? Sumasayaw. Ayun sila. Sa'yo, sino nga ba siya? Tapos ito, ang ganda. Parang church. Ito rin, may video okay. Ito. O, diba? Pak na pak. Showdown ba to? At parang showdown nga. Ito, ang ganda, oh. Ano to? Ayan, oh. So anyway, ang ganda siya. Pak. Na-miss ko tuloy sumayaw. Yung nagtuturo ako guys. Pero ano mas high performance talaga. I mean, yung cardio is hindi lang pang pa-sweet. Talagang talagang pagpapuwisa ka ng bongga-bongga. More energy! Charing! Bakit walang lalaki? Ang Zumba guys, hindi lang siya para sa mga babae. O nga, walang lalaki. Ayun lang. So ano pa ba? Ano pa ba yung mga ginagawa ng mga OFW kapag Sunday, no? Aside from kumain, magstay, mag-Zumba, pumunta sa mga attraction. Saan pa ba pwede? Mag-TST kaya tayo. Hindi ko pa napupuntahan yung Avenue of Star guys. kahit puntahan niyo yung mga vlog natin, never ako pumunta doon sa Avenue of Stars. Ayan. So, Later. ayan. Shout out!
Hello. Ano pangalan? Marilo. Marilu. Guys, kinuha niya si Kuya Tanlok sa Vietnam. Nagdanang siya. Kailan yun? Noong December 22nd, December Ikaw na mag-isa? 1. Dalawa kami ng friend ko. Oh, Hi, ayan. Sir Tanlok. And hello, Ayan. Kim Bao, our driver. So dito ka nag-work din? Yes. Okay. Ilang years na? 10 years. Oh, 10 years? Ay, si Ate Marilo. Marilo, no? Ayan, 10 years na dito kayo sa Hong Kong. So ano to talagang dito ang tambayan nyo kapag Opo, yung mga Pilipino. Sunday? Opo. Oh, nice. First time ko to actually. Pabalik-balik ako dito sa Hong Kong pero ngayon lang ako Nag-search pa ako ng pangalan mo. Nabi ko, sino yun? Kilala ko yun. Parang na ano ko siya, familiar ka po kasi sa akin. Kaya Ayan. nag-search ko yung Facebook ko. Sabi ko, dito siya sa Hong Kong. nakilala nyo tayo guys. Habang nanonood ng Zumba. Enjoy your stay here, sir. Kaya nga, thank you Ate Marilo. Nice to meet you ah. And thank you na rin sa panonood. Saan ang next travel? I plan in Korea. Korea? Oh, nice. Sa Jeju. 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 Eh kasi meron dito. Walang visa kasi doon. Pero sir. meron ditong direct flight, di ba? From Yes Hong po. Kong to Jeju. Mayroon. Mag-Jeju ako. Wow, palagi. Bukas. Hindi ko pa sinasabi. Palagi kasi kita pinapanood sa YouTube at saka sa Facebook. Oh, thank you so much. Thank you. Ay, doon mo na kilala Ayan. si Oo nga eh. Thank you ah. Ingat ka dito palagi. Anong name mo pala? Maribel. As kapatid ni Ate Marilo, si Maribel naman. Ayan sila. 2 years na dito sa Hong Kong, 10 years. Shout out na. Shout out. Shout out sa Pilipinas. Ikaw shout out na. Shout out. Hello. Magkapatid kami. Sino maganda sa amin? Kamusta kayo dito? Masaya naman. Ikaw hindi ka matatagal kung hindi ka masaya. Mabait yung mga amo. Ako na papasok sa kanya. Oh, Mag-friend yung amo namin. BFF. BFF? Ah, so, Ang talagang... amo niya, amo ko best friend. Ah, so nirefer mo lang siya. Good job. Nice. Dapat talaga ganon. Ano YouTube ko? Oo nga, ayan. Ayun, Interviewin natin. Maganda mag-interview. Tapos ayun yung background music ko. Guys, bumili tayo ng Shanghai kila ate. Nagbebenta sila. Support na lang din. 4 na pirasong lumpiang Shanghai, $20. Magkano yung kwek-kwek mo? Nagutom? Sige, ito. Dito na lang. Dito na lang. Suka? Ito na lang. Suka. Yan. Thank you. Kayo, gusto na kayo? Enjoy lang. Ayan. Diba? Mag-banding tayo, kailan naman tayo ulit magkikita. Oo nga. Pag na-miss nyo na yung mga Pinoy food, punta lang kayo dito sa Central pag Sunday. Oh. May kwek-kwek ko. Drop. Dito naman oh. 1, 2. Kain tayo. Yan, kamote. Kamote. Sarap. Na-miss ko yung kwek-kwek. Dito ka lang pala makakakain ng Pinoy food. Tikman mo yung kamote nila. Yan. Dito ka lang pala makakalibre. Sa pagkain. Mga handa nila. Gotta get you back. Got to find a way now. Kain tayo. Time. With someone you love. Many minutes later. Ayan guys, tapos na kaming magmerienda. Pero dahil may suka yung kinain ko, nagtanong ako kay Ate Marilu at saka Maribel kung may dessert shop dito. Sabi niya, punta na lang kami ng Wan Chai, mag-McDo, kasi mag-Wan Chai market siya. Ayan, kasama kasi sila dalawa. Ayan, ayan sila. Ayan pala. Gusto ko na matamis kasi nga, naano ko yung nalalasan ko pa rin yung suka. Ayan o. Mga magigiting na OFW in Hong Kong. Ikaw, hindi ka pa nag-ibang bansa, like bakasyon. Walang pera. Mag-ipon-ipon muna. Ayan, si Marilu, ginamit niya yung ating vlog sa Danang. Kaya nakapag-Danang sila. And Bana Hills. Ayan. So magte-tram lang kami guys, going to Wan Chai Market. Sa tawiran. Ayun.
Nakakatawa. Ang daming grupo-grupo. Support nyo na lang guys pag nandito kayo. Kung gusto nyo ng Pinoy food, support nyo yung mga food nila dito na binibenta. Siyempre wag masyadong halata ha. Patago lang. Ito, ay ito. Sapiyak ta? Dito na ako sa kabila na. Sapiyak. Ayun. Sapiyak na, kagamay ka. Oo, dito. Yan. Wala pa. $3.30 ang standard. Ayan. Hindi pala. Tara. Tara na. Let's go. So bali itong pupunta natin yung titawag na Wan Chai Market, which is dito na tayo palagi eh. Malapit tayo dito. Kung saan tayo nagano dati nung umakyat tayo dun sa may viral elevator. Yung may mga nagtitinda dito kasi holiday. So holiday lang pala sila. Pero kapag mga regular days, meron pa rin palang pinaka-market dito. Ito yun no? Oo, yung mga market, mga paninda-paninda. Ito si Maribel may curfew. Wala. Mayroon ata. 8 ata. Hanggang 8 siya. Tapos ikaw wala, no? Swerte. Kasi guys, karamihan sa mga OFW dito, may curfew. Yung alam silang lumabas buong Sunday, pero kailangan nila bumalik in a certain time within the day. Parang siya lang din, si Ate Mary sa Singapore. May curfew din siya. Parang 6 p.m. pa nga sa kanya eh. Magano tayo dessert tayo. Mamaya. Wan Chai Market. Oo nga, Wan Chai Market. And so, paikot to guys. Magkabila ang side doon. Puro may mga Thai product din pala dito. Oh. May Philippine products din siya. Ay, okay. So, bilihan ng pasalubong, pwede? Or para siyang grocery lang? Mini grocery. Oo nga, may na France Pinoy product. Kung gusto nyo ng mga, chicharon. Ayan. May mga candies, may gardenia, may mga chicheria, guys. Pasukin nyo to, dito lang yan, France Pinoy Products Company. Cute. Ngayon ko lang nakita to. Ito rin pala, Save more. Diba? May mga fruits. Tapos may bakery din dito. Cute. Wan Chai Market, guys. Ito yung tumbok natin. So yung ginagawa pala ng ibang mga OFW, namimili na dito ng mga chicheria, ng mga gulay, ng mga pagkain, tapos iuwi nila. Diba? Nakakatawa. Nakakatawa guys kasi, diba parang sabi ko nga sa inyo, parang OFW life yung gagawin natin ng Sunday. Nagkataon na may nakakilala sa atin. Ayun. Sabi ko nga sa inyo, everything happens for a reason. Saka mababait. Marami na kami napagkwentuhan. Tapos sabi ko, hanap kami ng dessert store or kahit McDonald's. Dilibre ko sila. Ano dito sa Wan Chai? Parang Divisoria? Parang 168 Mall? Hoy, meron din pala mga pambahay dito. Mga gulay. Ngayon ko lang ito nalibot tuloy. Hindi ko alam na may ganito dito. Ha? Taray. Ay, mukhang mas mura dito kasi ang daming ang daming tao. Tapos may fruits parang sarap ng fruits. Orange. Tapos dito naman yung mga karne. Pabalik na tayo actually sa main road. Ayan. Fresh meat. Ayan, hile-hilera sila dito. Dito ka bumibili? Wow. Ay, magkabilang side pala siya. Ayan, may meat dito, may meat din dito. Tapos may gulay din. Pag umuwi ka, nagpapasalubong ka pa. Bibili ka maraming pasalubong. Pag umuwi ka ng Pilipinas, di na. Sawa na. Oo. Oo nga eh. Dito ako bumibili mga gulay minsan kasi mura siya. Dito yung mura. Oh, okay. Hindi na maraming tao mura. Pag dinadayo ng mga tao, mura lang ng mga lokal at saka mga Pinoy. Mura yun. Tumpok. Okay. Kung nalaman ko to ng mga first, second day ko, kasi may lutuan dun sa accommodation ko, sana pala, nagluto-lutuan ako. Pero libre lang yun. Yung accommodation ko may followers ko rin. Pinilit ako ng buong stay ko dito. May unit kasi silang bakante. Dito sa Wan Chai. Ayan, sa main road na ulit tayo. Ayan pang breakfast May coffee, may waffle. Ayan. May noodles.
Nilalakad mo lang hanggang doon sa ano mo? Eh, magbasa. Kala ko nilalakad mo lang eh. Ang bango nun ah. Ang bango nung ano, waffle, no? Kaya pag madaling araw, nagigising ako, dyan ako nagmamakdo. 24 hours. Tapos may Jollibee din doon. Nag-Jollibee na rin ako dyan eh. Mamili ka lang saan sa Yung Jollibee din may katabing McDo. Bakto. Oo nga eh. Tara, saan tayo? Saan ba tayo? Di, kahit saan, mag-dessert tayo. So dito kami magmamakdo guys, sa may katabi ng Jollibee. Ayan si baby oh. Charot lang. Tara. Churro. Charan! Yeah. Yun, ano? Wow, ito sa akin, oh. Strawberry? Yes. Sa'yo. Antin. Strawberry din daw. Dalawa. Sige. Wala naman, no? Wala ang tatanggalin, no? Okay na yan, dalawa. Yun lang, wala kayong drinks. Dagdag tayo ng fries. Akin is hot fudge. Walang caramel. Sige. Add tayo ng after 11 a.m. Hot fudge with Sprite. Tapos, mag-ano tayo ng large fries. Para may pagsasaluhan kami eh. Yung a la carte. Yun, fries. Make it large. Dalawa. Ayan. Okay na yan. Tapos may water di kasi dito guys. Let's eat. You're welcome. Minsan na lang to, next year na ulit balik ko eh. Thank you for this. Thank you sa livery. Oo, maliit na bagay. Oh, ito fries. Dito tayo. Wala yun. McDonald's kami guys. Kain tayo. Sure. Ating favorite Sunday. In fairness, may mga peanuts siya dito. Parang walang ganito sa Pilipinas. May nuts. Even yung strawberry, wala. Ano lang, caramel at saka Oo. chocolate. Totonggal umay. Ayun nga pala, kasama ko si Maribel, tsaka si Marilo. Marilu. Ay, pare pa na kami M. Kapatid. Di ba? Mark. M&M's. Maribel, Marilu at saka Mark. Pero lahat kami magkapatid M. M talaga. Ayun pala, oh. M. Di ba Kasi yung nanay nakakatuwa? namin M. Oh. 10 years ka na dito, no? Kasi ito 2 years. Sige mo naman tatagal ka pa. Magbait, no? Pero, swerte yan lang talaga, di ba? Kasi may mga nababalitaan din ako, makikita ko mga sinasampal ng amo, no? Totoo ba yun? Madamot sa pagkain. Oo, yung mga madadamot sa pagkain. Kasi Buti di dahil ka... sa paglilinis. Oo, no? Yung ibang amo gumaganon. Ay, May talagang alikabok iyan na yung ugali. alikabok. Yes, totoo. Nagpa-piano yan, tawag. Oo. Nagpa-piano. So, totoo talaga siya. Akala ko minsan sa palabas lang. Totoo. Pero sa amin hindi yan totoo. Kasi mabait sila. Pero kailangan nyo rin gawin yung trabaho nyo talaga. Napanood nyo ba yung kay Catherine Bernardo dito? Ang hirap ng trabaho niya. Oo, di ba? Kung compare sa amin, sobrang hirap ng Sa kanya role talaga. niya yun. Yes. Pero nangyayari yun. Nangyari, totoo yun. Kaya believe ako sa mga ganun, yung lalo na kung mag-isa ka. Eh, ikaw mag-isa ka nung una, di ba? Tapos na naman, paano mo na-cope up yung Sanayan lang. sanayan lang talaga? Sa Singapore ako. Okay, galing ka na sa Singapore. Nung una, takot na takot ako kasi first time ko, diba? Kasi sabi nila, pumunta ka ng Singapore, bibintahin ka doon. Ay, mga ganon, Yun ang may mga sabi, bali-balita, yung mga okay. na mga ano. Pero mabait din yung amo ko doon. Mas mahirap sa Saudi. Kasi ikaw Saudi, ikaw sa Singapore. Sa Saudi kasi marami talagang mas grabe nangyayari doon. Lalo na kung babae ka. Tapos mamaya pag selosa ka pa ng asawa. Naku, nangyayari talaga yun. Pero since ikaw 10 years, gusto mo na dito sa Hong Kong. Pero Ikaw naman, for good yung amo ko, uuwi talaga ako. Hindi na ako mag-work. Doon ako sa Okay. Pinas. kasi okay naman nakapag-ipon ka naman na. Wow! Tama lang, tama lang. Congrats! Pero, Pero at hindi least, pwede diba? bawasan yun. Pero mahirap gawin nyo kasi yung iba, gastos sa Pilipinas, walang naiipon. Yung pera ko kasi, yung ibang sahod ko doon ko iniiwan sa amo ko mismo. Para siya yung nagtatago. Yes. Wow! Yan ang nangyari din sa akin dati. Pero mauubos din pag iuwi sa Pag Pilipinas. ikaw kasi, correct, tama. Which is maganda yung ginawa mo. Dapat matuto ko sa... Maano yan siya, maganyan. Ayun! Maganyan yan siya. Good job. Ganyan dapat. Actually, ganyan Maganyan dapat. Good job, good job. Maganyan siya. Kasi Dapat tingnan maganda ko talaga. kaya, 20 of ako, magkano lang ang gastos ko. Oh. Actually, minsan hindi mo kailangan gumastos eh. May baon akong kanin. O, di ba? Eh, yung tatawag na, no? Be practical. Hindi mo kailangan gumastos. Grabe din ang bagyo dito, no? Grabe yung hangin. Hangin lang naman. Hangin, no?
Tapos, sayo-sayaw lang naman yung building. Every time na may namimit ako, mga OFW, meron akong tanong. Kung ano sila Simulan mo natin kay Maribel. Yung experience mo from Saudi hanggang dito, overall, yung $1 million question ko, are you happy? Masaya ka? Kasi ako dito. Dito ka sa Hong Kong. Ano yung nagpapasaya sa'yo? Like, in general, kung bakit mo masaya ako sa buhay ko? May napundar siya. Oy, grabe! Congrats! Talaga, saan? Pilipinas. Sa Pilipinas. Sa magiging OFW. Yung total OFW years mo, ilang taon na ba? Ano na? Maglilima na. 5 years? In fairness, 5 years pa lang, pero may naipundar ka na. Ay, ganun talaga siya sa pera. Congrats! Yan. Kaya masaya ka. Tapos tipid lang tipid. Tama naman yun. Kasi kakatipid mo, hindi mo alam nakakapag-ipon ka, then darating yung time na okay na. Pag na-meet mo na or nagawa mo na yung mga gusto mong gawin, masaya ka. Kakatuwa. Congrats. Kasi may mga kakilala kong kahit may kaibigan akong OFW, ginagawa silang ATM ng mga pamilya nila. Ending, wala silang nag-iipon dito. Hindi lahat ibigay. Correct. Oo, magtira din na ba? Kasi at the end of the day, pag may nangyari sa'yo dito, ikaw lang din tutulong sa sarili mo. Wala tutulong sa'yo kahit pinautang mo. Bayad din. Good job ka yan. Ito naman si Ate Marilu. Bilang nakakatanda. Breadwinner and Breadwinner ka. Ilan kayo magkakapatid? Wala kami nagkapatid. Pangilan to? Pang-anim Anim, siya. tapos pang ano ka? Nung nag-Singapore ako, konti lang kasi sahod din, wala yun. Lahat ng sahod, pinapadala ko sa Pinas. Kasi may mga kapatid pa akong pinapaaral. Kaya paral pa. Tapos nandito ako, may tumutulong din naman ako sa mga kapatid ko. Kunyari, sa pambayad sa school nila dati, tumutulong ako. Tapos may nanay pa, may tatay. Nagbibigay ako ng support ako sa kanila. Hindi naman maiwasan na wala sila, hindi ka magbigay. Ganon ako. Parang matulungin ba kapag bigay, ganon. Pero minsan, may friend din ako, minsan tumutulong din ako. Kaso lang, ako napapasama, ako yung mapahama. Kaibigan mo? Like, tinulungan mo dito sa Hong Kong? Tinulungan ko sa Or Hong Kong. okay. Ako Kasi napahamak. nagre-refer ka. Pero ikaw napahamak. Kasi, Like, for example, financial ba nila? okay. Yun ang mahirap na. Pero simula noon na natuto na ako, hindi na ako tumutulong sa mga. Minsan sa mga kasi ganun friends din, or yung what. pagiging kind mo, Yes, totoo yan. Ginagamit ano mo sana, nila. oo. Ibig na maganda rin sana yung ipatungo sa'yo, pero nag-iiba, Yes, totoo yan. ikaw pa yung napapasama. Yes, totoo. So natuto ka dun. At the age of 40, doon ako nag-asawa. Single mother kasi ako. At the age of 40, doon ako nag-asawa. Pero grabe no, inabot ka ng 40 bago ka magpakasal. Hindi mo akalain na magtatagpo kayo, dalawa kayo pareho kayo, no? Mahilig kami sa hiking dati. Ito talaga, Nag-hike ako sa Batangas. Doon ko siya na. na-meet, wow. Pwede ba? Dahil sa hiking. Mahilig kasi ako mag-hiking dito sa Ay, dito sa Hong Kong. sa Hong Kong. Nakakatawa kasi yung iba marinig ko, puro mga negative yung nangyayari. Tapos at the same time naman, mas marami din yung Iba't ibang magaganda. story na. Iba-ibang story. Pero maganda doon, yung ang mahalaga, mababait yung mga amo. Kaya nung nag-ask yung amo ko na naghanap yung friend niya, ni-refer ko siya. Kasi sabi ko, mabait niya. Masipag, sabi ko gano'n. Pero gustong-gusto siya ng amo niya. Talaga. Oo, mabait. Yun naman kasi talaga kailangan eh. Yung gusto mo rin yung trabaho mo. Kasi kung hindi ka masaya, wala, mahalata. Sabi nga lang guard doon, always smile lang ako. Smiley, dapat smile ka Sabi niya, lang. you always smiling. Sabi ng security guard doon. Pero totoo yun kasi nakakatala ka ng positive vibes. Kahit nga, Madaldal Daldal? yan, sobra, as in. Ako matagal na po sa building namin, wala akong friend in Pilipina. Pero bago pa lang, ang dami-dami yung friend. at least, marunong siya makisama. Okay din yan. Yan yung character din minsan ng hindi kaya nung iba kasi nahihiya. Di ako lang mag-isa minsan sa may day off. Baka nung video makita kanina, nagsasalita ka mag-isa doon ah. Daldal niya. Baka may kausap ka na hindi namin nakikita ah. Kakilala ko lang, magbunot ako ng puti sa buhok. Pag may mga problema kasi sa family, minsan nasasanay sila kung sino yung lalapitan nila kasi alam nila kayo yung nakakaangat. Yes, totoo. Yung alam nila, ay hindi to hindi si ate. Ganon. Hindi mag-hindi. Oo. So pag may problema, minsan nag-share na lang kayo kasi Ganun na sa, lang. Kawawa naman. sa pamilya niyo ba kayo lang dalawang OFW? Lahat nasa Tambal niya. Pinas?
Yung kabal niya rin pala Oo, nasa kuripot Saudi. yun. Kuripot Diba, din. kuripot yun. Ayun Ayaw ang magbigay mahalaga. ng pera sa nanay namin. Hindi na magbigay ng pera sa nanay namin. Shout out sa'yo. Sa kambal ni Maribel. Damot yun talaga. Damot. Hindi magpayaman ko dyan. O magpayaman ka daw dyan. So ikaw 12 years total. So yung tanong ko sa'yo, are you happy naman? Masaya ka? Masaya ako kasi nakatulong ako sa pamilya ko. Yan yung mahalaga. Yung paghihirap mo before, may napuntahan. So ngayon wala ka nang pinag-aaral. Wala na. Wow. Pero ano na lang, nag-iipon na lang para sa future ba? Pag for good someday, parang ganon. At saka talaga gusto ko talaga nag-iipon ako para pang travel ba, mag-i-enjoy ako. Habang kaya pa. Gusto yung happiness mo ba, hindi mabayaran ng pera pag maka-travel ako eh. Right, kasi nandun yung memories mo. Yes, totoo. Yung masasabi mo sa sarili mo nung okay na ako, nakapunta na ako dyan. Yun yung palagi ko sinasabi sa vlog ko na hanggat kaya mo mag-travel ka na. Kasi wag mo na hintayin yung time na hindi mo kaya mag-travel. Pag tumanda ka, hindi mo na kaya umakyat sa mga... Basta ako mag-travel, ako naka-wheelchair. Sa'yo mag-iila? Sa'yo. Pero totoo yun. Di remote. O nga pala may remote, no? Mag-drone ka na lang. Palipad ka sa drone. Nakakatuwa. Pero totoo yun. Kumbaga yung pera mo, hindi porket nagtatrabaho ka. Puro trabaho. Treat yourself ayun ang tawag nila eh. Treat yourself. Deserve mo daw maging happy, maging travel. And sa ano mo naman kasi ngayon, sa estado mo, okay ka na eh. Basta mag-travel talaga ako. Kaya palagi ako nag-overtime eh. Sabi ko, mamikik mo muna yan yung overtime ko. Tsaka ako kukunin pa mag-travel ako. Good job. Saya. Kahit sa isang taon, 2 beses lang okay na. Kunyari, nag-Vietnam na ako. Next naman, uwi ako ng Pinas, mag-Davao ako or Baguio. Then, sa December na naman, sa Jeju Island. Wow. Yun ang target ko, December. Wait, may snow. Gusto ko sa ma-experience yung snow. Eh, yung mga ano, Basta manood na lang ako ng vlog mo sure. sa Jeju Island. Bagyan pa ko ng snow ah. Tunaw na yun. Tunaw na yung pagdating ko dito. Ayun nga pala yun guys. Tatawid tayo ng Jeju Island. Sama ko si Maribel. Oo. Sa luggage. Pero at the end of the day, masasabi masaya ka kasi nga na-fulfill mo na yung goal mo. Nag-iipon ka na lang para sa sarili mo. Travel talaga the best, no? Kasi magiging eye-opener yan pag nag-travel ka. Makikita mo ibang side ng mundo na wow, puro wow. Wow lang talaga. Diba sabi ko nga ang dami ng problema sa Pilipinas. Hindi mo travel ka, mag-enjoy ka muna. Mahirap pag sa Pinas ako galing eh. Mahirap, marami question, di ba? Ganon. Kaya habang dito ako sa Hong Kong, pag kaya ko, mag-travel ako kasi sa immigration walang question, wala. Correct. Direct to the, Tama ano nga. na. May point ka doon. Kasi pag OFW ka, tapos bilang mag-travel ka lang, ang daming question nga sa yung IO. Tatantanin ka sa requirements pa. Totoo yan. Dito walang tanong. Dito wala na. No. Sige. Scorpio ako. Kaya nga, sabi mo nga, hanggang alas 8? 8 ka? Hindi, Okay lang. Saan ako sakay? Yan sa tram ah. Alis na kasi si Maribel. May curfew siya. Salamat sa libre. Sure, next year ulit pag nakita tayo. Alis na ako. Okay, ingat ka. Bye-bye. Bye-bye, oh. Bye-bye. Nice to meet you. Ingat ka dito, enjoy. Ingat para bukas. Thank you. Bye-bye ha. Actually, sabi ko nga kaya minsan pa ulit-ulit ako sa mga bansa pinupunta ko kasi marami malawak talaga. May mga hindi talaga ako napupuntahan pa. Kasi yung mga, usually pinupunta ko lang common eh. Hindi ko alam na marami pa pala. Meron pa nga dito yung parang, sabi nila yung best sunset. Parang university ata yun. Basta may best sunset. University. Jackson University ba rin? Or Chicago University. Ayan naman ang view doon sa amin, oh. Yan yung beach kanina na pinakita ko sa'yo. Ganda. Yan, dito kami nakatira. Ang ganda. Yan ang harap namin. And araw-araw ganyan yung view mo? Oh yes. Kasi Ang swerte mo naman. apartment kami lang ng amo ko dyan. Dito siya guys nag-work ko. Ito yung view niya araw-araw. Diba? Yung gigising ka ganyan, no? Diba? Katuwa. Ganito yung mga gusto kong view. Ganito pag araw-araw lang, ito yung view ko. Ganda. Ano? Ibig sabihin, okay ka magtrabaho. Ganun talaga. Katuwa naman. I'm so happy. Later that same evening. Dito tayo tawid. So yun guys, currently it's 7:21 PM na. Ayan, kami dalawa na lang ni Marilu. Tapos, bibigyan ko siya ng tote bag guys. Kasi may isa pa akong tote bag na dala. Ayan. Hindi ako nagdala kasi parang wala namang masyadong kaya Pinatex na nag-message sa akin na nandito sila. Kasi hindi ko rin pinaalam. So yan, kunin ko lang, tapos hatid ko siya. Malapit na kasi ito sa tapat ng ating accommodation. And thanks for the time. Thank you. Yes.
Thank you, Celebrity, McDonald's. Sure. Di ba nakakatuwa yung mga kwento nila, di ba? At least mas ano tayo, mas lalo pa tayo nagiging positive na hindi naman lahat mas sa mga experience yung na-experience nila sa mga amo nila. Swerte nila. Wait lang ha. Ayan, bigyan natin si Marilu na tote bag. Nag-iisa lang dala ko. Nakalimutan ko si Maribel. Bigyan ko na lang next time. Tapos, from Thailand, cooling mist. Pag mainit dito. Okay, mag-init dito guys. Pag summer. So, spray lang. Malamig din pakiramdam. Ganun. Nakakatawa, may na-meet pa talaga tayo. Hindi ko na-expect yun guys. Kasi sabi ko, ay, wala tayong mamimit na OFW sa Hong Kong. And, sabi ko nga, everything happens for a reason. Ayan. Ito, tote bag yan. Pwede ka pag bibili ka ng mga Thank you. gulay-gulay. Tapos sticker. Yan. Yan, pwede sa luggage yung sticker. Okay, thank you. Cooling mist. Pag mainit dito, pag spray mo, lalamig yung pakiramdam mo. Oh, thank you. Thank you so much. Ayan. Okay, so si Ate Marilu. Ayan. Diba? Nakakatuwa, ha? Bahala na. So, ay, mauna ka na. Bye-bye. Nice to meet you. See you maybe tomorrow. Enjoy, ha. Ingat, ha. Nice to meet you. Ayun, nakakatuwa guys. Grabe yung kwento nila, magkapatid. Thank you Lord kasi di ba yung mga namimit natin nasa magagandang situation. Ayun. Pero sana naman mas marami pa yan. So guys, if ever may mga ano kayo, may mga kakilala kayo, kapamilya, kaibigan na OFW, please kamustahin nyo naman. Kamustahin nyo. At saka doon sa mga pamilya na may kapamilyang OFW tapos yung pamilya nyo, I mean, ano ba to? Sa mga Pilipino may pamilyang OFW guys, yung mga nasa Pinas, wag nyo gawing ATM yung mga OFW. Itong sinasabi ko hindi mas related sa kanila kasi nasaksihan nyo naman tsaka narinig nyo yung kwento ng buhay nila. Nakakatuwa. And yes, they are happy. Thank you Lord kasi may na-add tayo sa vlog natin. Nakakatuwa naman. And I guess that's really it guys. Thank you so much sa pagsama sa akin. Pagsama kay Dodong as an OFW here sa Hong Kong. Kung ano yung life as an OFW na pinuntahan natin, yung madalas na ginagawa ng mga OFW dito, mga tambayan, ayan. Tapos may na-meet pa tayo, si Maribel at saka si Marilu. Thank you so much for your time. And that's it guys, thank you. And kung may mga kakilala kayo pupunta dito sa Hong Kong, just share this video and like nyo na rin. And kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin, not only here sa Hong Kong, at sa mga susunod pa, domestic man or international. You can also follow me sa iba ko pang social media accounts, Facebook, TikTok, and Instagram. And feel free to join us as well sa ating Empinatics Official broadcast channel sa IG para sa mga updated ganaps, mga travel plans, at baka malay nyo, magkasabay tayo sa bansang pupuntahan ko, diba? Guys, enjoy life. Live life to the fullest and enjoy every moment because you will never be at this age again. So please, do what makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow!